Siguro yung pag-iibon parang mas exciting lalo na pag nakakapagpauwi ka ng malalayo sa mga nakalaban mo na maraming ibon na nagiging lap champ ka, ganun. Napapansin ko yung magagaling sila umuwi kahit saan ibitaw basta may training. Kaya na-inspire ako sa pag-iibon. Actually, yung kapatid ko yung nag-start sa ibon, then nung medyo busy na siya, yung mga ibon niya, nakalimutan na niya sikasuhin. Then yung mga ibon, pinapadala ko sa mga truck, yung mga naging young bird nila, pinapadala ko sa mga truck. Then umuwi naman sila. Then doon ako na-encourage na mag-ibon, na umanap ng mga breeders, then sumali sa mga races. Breeder po, meron akong 70 pairs. Then sa flyer, north and south, nasa 150. Signature bloodline, mostly flying machine, crack 52, galing kay Sir Jaime. Vicen po is galing kay Sir Jaime Lim. Lahat ng nilalabas niya na anak, nanalo at nakakuha sa races, matutulin po yung mga anak. Namili ako ng mga bloodline. Nagtanong ako kung ano yung mga bloodline ng mga nananalo sa mga races. Tapos kung kanino nang gagaling, doon ako nag-base na para kumuha ng mga bloodline na gano'n. Actually, dapat ano lang yan, sa taas lang siya. Pero nung nakita ko na medyo sayang yung mga bakal na nakatayo, pinalibutan ko na siya ng mga skirmish sa baba para sa mga breeder. Bali po ito po yung breeding cage ko. Consists of 19 owns po, 19 breeder. Dito naman po sa taas, flyer loft, north and south ng mga ibon. Sa taas kasi linagyan ko ng labas para pag gusto ng ibon na maligo sa ulan or magbilad sa araw, pwede silang lumabas, or pag umulan, sasara ko lang yung pinto para hindi sila mabasagan. Before training, kailangan na na sila, purgain, bacterial flushing before ako mag-training or bumitaw sa ibang lugar para condition po yung ibon na walang sakit para uuwi sila. Sa araw po ng karera ng kalapati, kailangan condition yung ibon bago isakay sa i-load. Siguro day lang po siguro na pinakain or maayos yung pagkain ng ibon, vitamins, para po malakas yung ibon sa araw ng bitaw nila. Then pangatlo is siguro malinis na loft, maayos na loft para may ganang umuwi ang ibon. Pagpasok ko sa last 2014 Derby race, pumasok ako sa 10 ibon, 3 ibon po pumasok sa overall. Masarap sa sa pakiramdam, lalo na pag nananalo ka na sa mga races, nakikilala ka kasi nananalo ka nga sa mga races na sinasalihan mo, every club. Siguro po sa gustong magsimula ng pag-ibon, kumuha lang po tayo sa known puncher, good bloodline. Before pumasok sa pag-ibon, kailangan meron na po tayong kaalaman para hindi mapabayaan yung mga ibon natin. Sa patuloy na po tumatangkilik ng pigeon racing, sana huwag po kayo mawala ng pag-asa kahit hindi tayo nananalo, meron ding time na makukuha natin at makakamit yung panalo.